Sa tuwing naririnig ang salitang pinakamayaman, kadalasan ibang lahi agad ang pumapasok sa isip ng iilan. Pero sa likod ng mga global corporations, semiconductor giants, Wall Street investment firms, fashion empires, at maging ng space missions ng Amerika, may mga Pilipino palang tahimik na nakapwesto sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Ang ilan sa kanila ay nagsimula sa probinsya, ang iba ay immigrant na may dalang diploma at pangarap. Pero isa sa pinakanakakamangha ay ang isang bilyonaryo sa PH top list na ito na walang litrato online ngunit may bilyon-bilyong dolyar na equity sa Silicon Valley. Pero disclaimer lang, ang lahat ng individual na mababanggit sa listahang ito ay batay lamang sa mga available na datos mula sa iba't ibang artikulo at credible media sources gaya ng Forbes, Tatler Asia at iba pang business publications. Ang mga net worth ay tinatayang halaga lamang at maaaring magbago depende sa market conditions at real-time valuations. Handa ka na bang makilala sila? Tara, simulan na natin to. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button at i-on na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos na punong-puno ng kaalaman. Salamat agad at welcome ka dito, new subscriber, at maging sa ating growing PH Headlines community. Maraming salamat po. 10. Josephine Jo Santiago Bond. Estimated net worth $8 million o 460.8 million pesos. Mula Antipolo hanggang NASA ang narating ni Josephine Jo Santiago Bond. Ipinanganak at lumaki sa Antipolo City, nagtapos siya ng sekundarya sa Philippine Science High School at kumuha ng Electronics and Communications Engineering sa University of the Philippines Diliman noong 2001. Pagkatapos ng kolehiyo, nagtungo siya sa Estados Unidos upang kumuha ng master's degree in electrical engineering sa South Dakota State University. Noong 2004, nagsimula siya bilang summer intern sa NASA John F. Kennedy Space Center. Kalauna naging full-time electrical engineer siya sa National Aeronautics and Space Administration. Kabilang siya sa mga nagde-develop ng launch systems para sa shuttle at lunar missions tulad ng ARES-IX at LADEE. Sa isang panayam sa PhilStar Life noong 2022, ibinahagi niya na nagsilbi siya bilang Division Chief ng Safety and Mission Assurance Department's International Division. Sa loob ng halos 2 dekada sa NASA, naging head din siya ng Advanced Engineering Development Branch. 9. Monique Luillier. Estimated net worth $40 million o 2.3 billion pesos. Isang Filipina mula Cebu na sinakop ang global fashion scene. Nagmula si Monique Luillier sa prominenteng Luillier family na may-ari ng 2 pinakamalaking pawn shop chains sa Pilipinas, ang M. Luillier at Cebuana Luillier. Ngunit gumawa siya ng sariling pangalan bilang founder at creative director ng kanyang Los Angeles-based fashion empire. Nagtapos siya sa St. Teresa's College, nag-finishing school sa Switzerland, at kumuha ng fashion design sa Fashion Institute of Design and Merchandising. Noong 1996, bagong graduate at engage, itinatag niya kasama ang asawang si Tom Bugbee ang kanilang kumpanya. Sa basement ng kanyang mga magulang nagsimula ang mga unang disenyo, habang tinatapos ni Tom ang kanyang MBA sa University of Southern California bago naging CEO ng brand. Ang kanyang big break ay nang idisenyo niya ang wedding gown ni Britney Spears noong 2004. Isinuot din ang kaniyang mga likha ng mga famous stars gaya nina Taylor Swift, Angelina Jolie at Michelle Obama. Lumabas din ang kanyang design sa mga prestigious events tulad ng Golden Globe Awards, Primetime Emmy Awards at Academy Awards. 8. Juan Ling Martello.
Estimated net worth, $50 million o 2.9 billion pesos. Isang Pinay na namuno sa mga global giants, si Juan Ling Martello ay isang American citizen na nagmula sa Filipino-Chinese heritage. Nagtapos siya ng double degree na Bachelor of Science in Business Administration at Accountancy sa University of the Philippines Diliman at naging Certified Public Accountant. Pagkatapos nito, kumuha siya ng MBA in Management Information Systems sa University of Minnesota. Sa halos 3 dekada, humawak siya ng matataas na posisyon sa ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo, gaya ng Kraft Foods mula 1985 to 1995, Borden Foods Corporation at NCH Marketing Services kung saan umangat siya bilang President USA, Chief Operating Officer at Chief Financial Officer. Kalaunan, naging Executive Vice President at Chief Operating Officer siya ng Global E-Commerce at Emerging Markets ng Walmart. Noong 2011, lumipat siya sa Nestle bilang Executive Vice President, Finance and Control at naging Global Chief Financial Officer. Naging CEO rin siya ng Nestle Zone Asia, Oceania and Sub-Saharan Africa. Dahil sa kanyang pamumuno, kinilala siya bilang ika-38 sa 2018 Forbes China Top 100 Business Women list. Sa kasalukuyan, siya ang founding partner at advisory board co-chair ng Bay Pine, isang private equity firm na itinatag noong 2019 na may humigit kumulang $3.3 billion in investments. 7. Sheila Lirio Marcelo. Estimated net worth, $100 million o 5.8 billion pesos. Kinabiliban din ang Filipina tech founder na si Sheila Lirio Marcelo sa pag-angat niya sa tagumpay sa Silicon Valley. Ipinanganak at lumaki sa Baguio sa pamilyang negosyante na may coconut mills at mga plantasyon ng mangga at saging. Noong 1977, lumipat ang kanilang pamilya sa Houston, Texas at nagbukas ng isa sa mga unang Asian grocery stores at restaurant sa lugar. Nag-aral siya sa Brand International School Baguio bago tumuloy sa Estados Unidos para sa kolehiyo. Nagtapos siya ng economics bilang magna cum laude sa Mount Holyoke College. Sa edad na 20, naging ina siya habang undergraduate pa lamang. Isang hamon na hinarap niya bilang young immigrant mother. Kalaunan nakamit niya ang Joint Juris Doctor mula sa Harvard Law School at MBA with Honors mula sa Harvard Business School noong 1998. Kung saan ginawaran siya ng Dean's Award. Noong 2014, siya ang pinakabatang tumanggap ng Harvard Business School Alumni Achievement Award. Ang turning point ng kanyang karera ay nagsimula sa personal na karanasan sa paghahanap ng maaasahang child at elder care para sa kanyang 2 anak. Mula rito, itinatag niya noong 2006 ang Care.com, isang online marketplace para sa child care, senior care, special needs care, tutoring, pet care at housekeeping. Dahil dito, naging isa siya sa iilang kababaihang nagtatag at namuno ng kumpanyang umabot sa IPO. Bukod sa Care.com, siya rin ang co-founder at CEO ng Proof of Learn at co-founder ng Ohay.ai. Kabilang siya sa Forbes 50 over 50. Naging bahagi ng Fortune's Top 10 Women Entrepreneurs at Most Powerful Women Summit. 6. Josie Natori. Estimated net worth, $150 million o 6.6 billion pesos. Si Josie Natori ay isang Filipino-American fashion designer at entrepreneur, founder at CEO ng The Natori Company. Anak siya ng construction pioneer na si Felipe Cruz, founder ng FF Cruz & Co. na nasa likod ng malalaking infrastructure projects sa Pilipinas. Sa edad na 17, lumipat siya sa Estados Unidos upang mag-aral ng economics sa Manhattanville College.
Nagsimula siya sa Wall Street at naging kauna-unahang babaeng vice president sa investment banking division ng Merrill Lynch sa kanyang late 20s. Matapos ang 9 na taon sa finance, iniwan niya ang prestihiyosong karera upang simulan ang sariling fashion brand mula sa sahig ng kaniyang sala sa New York. Dito isinilang ang The Natori Company. Nagsimula ito sa embroidered Filipino blouses na ginawang night shirts at ibinenta sa Bloomingdale's. Sa loob ng halos 5 dekada, lumawak pa ang House of Natori. Kilala ang bawat koleksyon sa kanyang East meets West aesthetic na pinagsasama ang Asian heritage at American sophistication. Bukod sa New York headquarters at warehouse sa New Jersey, may sister company rin ito sa Pilipinas na may sariling pabrika mula sa fashion shows sa New York hanggang product launches sa Rustans at iba pang pangunahing retailers. Patuloy niyang pinapalawak ang kanyang global luxury empire. 5. Yobi Benjamin. Estimated net worth $160 million o 6.7 billion pesos. Ang mga likha ng Filipino fintech architect na si Yobi Benjamin ay ginagamit ng milyon-milyong users araw-araw. Siya ay isang technology executive, entrepreneur, venture investor at futurist na nag-iwan ng marka sa mundo ng digital payments, virtual reality, AI at open banking. Nagtapos siya ng communication research sa UP Diliman at kalaunan ay lumipat sa Estados Unidos para magsimula ng karera sa tech at consulting. Naging Global Chief Technology Officer siya ng Institutional Clients Group ng Citibank. Siya rin ang kabilang sa mga utak sa likod ng back-end infrastructure ng Google Wallet at Apple Pay, ang invisible systems na nagpapagalaw sa trilyong dolyar sa digital payments ecosystem araw-araw. Naging partner at Chief of Global Strategy sa Ernst & Young mula 1998 hanggang 2002 at kalaunan ay partner sa PA Consulting mula 2018 hanggang 2022 kung saan nakatuon siya sa product innovation para sa malalaking multinational corporations. Ang kanilang VR set na Glyph ay napabilang sa CNN Top 10 Tech noong 2014. Siya rin ang founder ng Goodstorm, naging CEO at founder ng Blockchip Philippines Incorporated at isa rin sa co-founder at CTO Emeritus ng Token.io. 4. Lilia Clemente. Estimated net worth $180 million o 6.8 billion pesos. Ang Filipina investment strategist at entrepreneur na si Lilia Clemente na nagtayo ng global investment empire mula sa New York ay tinatawag ng ilang American business journalist na the Philippine Tigress at Wonder Woman of Wall Street. Siya ang founder at chairperson ng Clemente Capital Incorporated na itinatag noong 1976 kasama ang asawang si Leo Clemente gamit ang $25,000 niyang ipon. Lumaki siya sa Pilipinas sa isang prominenteng pamilya. Ang kanyang ina ang kauna-unahang babaeng umupo sa Manila Stock Exchange. Sa edad na 10, mas pinili niyang humiling ng shares ng kumpanya ng kanyang ama kaysa regalo. Nagtapos siya ng Business Administration sa University of the Philippines Diliman at kumuha ng master's degree sa Agricultural Economics at International Trade sa University of Chicago. Nagsimula siya sa CNA Financial Corporation noong 1966 at naging pinakabatang opisyal at kauna-unahang babaeng opisyal ng Ford Foundation sa edad na 28. Bilang Director of Investment Research at Assistant Treasurer, pinamahalaan at pinalawak niya ang $3 billion portfolio ng foundation, kabilang ang mga unang investments sa emerging markets gaya ng Japan. Isa siya sa mga pioneer ng cross-border investments sa pagitan ng US at Asia at naging founding member at Chief Investment Officer ng Women's World's Banking.
3. Diosdado Banatao and family. Estimated net worth $775 million o 44.8 billion pesos. From Cagayan Valley to Silicon Valley, si Diosdado Dado Banatao ay isang engineer, inventor, serial entrepreneur, aviator at philanthropist. Tinagurian siya ng ilang sources bilang Bill Gates of the Philippines at ng Tatler Philippines bilang father of semiconductor. Lumaki siya sa simpleng pamilya sa Cagayan, anak ng magsasaka at kasambahay, at naranasan niyang maglakad ng nakayapak papasok sa paaralan. Nagtapos siya ng electrical engineering bilang magna cum laude sa Mapua Institute of Technology at nagsanay bilang piloto sa Philippine Airlines. Kalaunan, naging design engineer siya sa Boeing sa Estados Unidos at tinapos ang Master of Science in Electrical Engineering and Computer Science sa Stanford University noong 1972. Siya ang co-founder ng Mostron Chips and Technologies at S3 Graphics, kung saan nilikha niya ang unang single-chip PC chipset para sa IBM compatible computers at ang unang window graphics accelerator chip. Sa madaling salita, dalawang mahahalagang imbensyon ang makikita sa bawat PC ngayon dahil sa kanya, ang PC chipset at ang graphics accelerator chip. Marami sa innovations niya ang ginamit ng IBM at Intel. Naging CEO rin siya ng Icanos Communications. Naging chairman din siya sa ilang data at semiconductor companies. Ayon sa SEC-based trackers tulad ng Guru Focus, tinatayang aabot umano sa $775 million ang yaman niya as of February 24, 2026 o 44.8 billion pesos sa ating current exchange rate. Bilang philanthropist, nagtatag siya ng ilang foundations para sa mga Pilipino. Pumanaw siya noong December 25, 2025, 5 buwan bago ang kanyang ika-80 kaarawan. 2. Loida Nicholas Lewis. Estimated net worth $900 million o 51.8 billion pesos. Ipinanganak noong 1942 sa Sorsogon, si Loida Nicholas Lewis ay nagtapos sa kursong BA Humanities bilang cum laude sa St. Teresa's College at kumuha ng law sa UP Diliman, kung saan ikapito siya sa bar exam noong 1968. Lumipad siya patungong New York at naging kauna-unahang Filipina na pumasa sa New York Bar nang hindi nag-aral ng law sa Amerika. Kalaunan, kumuha siya ng Master of Laws sa Columbia University at nagsilbi ng 10 taon bilang General Attorney sa U.S. Immigration and Naturalization Service na ngayon ay United States Citizenship and Immigration Services. Napangasawa niya ang bilyonaryong African-American businessman na si Reginald Lewis. Noong 1987, isinara ng kanyang asawa ang $985 million leverage buyout ng Beatrice International na noon ay ang pinakamalaking African-American-owned company sa Estados Unidos. Matapos pumanaw si Reginald dahil sa brain cancer, si Loida ang naging chair at CEO ng TLC Beatrice International, isang $2 billion multinational na may operasyon sa 31 bansa at matagumpay itong naibenta noong 1999. Siya rin ang chairwoman ng Reginald F. Lewis Foundation na sumusuporta sa Harvard Law School, sa Lewis College at sa National Museum of African American History and Culture. Co-founder din siya ng ilang mahalagang organisasyon at co-author ng librong How to Get a Green Card na nasa ika-12 edisyon at isang bestseller sa larangan nito. 1. Susan Ocampo. Estimated net worth $3.4 billion o 195.9 billion pesos. Nangunguna sa listahan ang pinakamayamang Filipino immigrant sa Amerika. Ang bilyonaryong si Susan Ocampo ay ipinanganak sa Pilipinas at nagtapos ng pag-aaral sa Miriam College bago lumipad patungong United States. Pero sa kabila ng katanyagan at karangyaan, halos walang detalyadong impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya.
nila dahil napaka-pribado ng buhay nito. Wala ring social media presence, walang Instagram, walang LinkedIn, wala kahit isang malinaw na public photo. Sa mundo ng selfies at status symbols, pinili niyang manatiling tahimik at pribado. Ngunit siya ang nagpatunay na hindi kailangang maging maingay at sikat sa social media sa kabila ng kanyang billionaire status. Noong 1984, co-founded niya kasama ang kanyang yumaong asawa na si John Ocampo ang Sirenza Microdevices, isang semiconductor at component supplier sa California. Sa loob ng 15 taon, nagsilbi siyang CFO at kalaunan ay treasurer. Noong 2008, itinatag nila ang Gas Labs, isang private investment firm na nakatuon sa next generation communications semiconductors at siya ang vice president, secretary at treasurer nito. Ayon sa Forbes, si Susan ay board member at pinakamalaking individual shareholder ng Macom Technology Solutions. Hawak ang humigit kumulang 15% stake na bumuo ng $2.3 billion family fortune na nagtulak sa kanyang net worth sa $3.4 billion. Noong 2025, nakapasok siya sa ika-18 pwesto sa Forbes list of America's richest self-made women. At yan ang top 10 pinakamayayamang Pinoy sa Amerika. Para sa'yo, sino sa kanila ang pinaka nakaka-inspire? At kung ikaw ang magkakaroon ng ganitong antas ng tagumpay, saang industriya mo gustong magmarka? Tech ba, negosyo, fashion o finance? Comment down below at sabihin sa amin kung may alam ka pang Pinoy na sa tingin mo ay dapat mapasama sa listahang ito. Ikomento mo na rin ang opinion mo tungkol sa topic na ito at kung may karagdagan kang impormasyon o kaya naman ay may nais kang isuggest na topic. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang i-like upang magsilbing signal sa amin na gumawa pa ng mga ganitong video. Kung gusto mo pang matuto ng ganitong informative content, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na to. I-click na rin ang bell icon dahil ito ang pinaka-the best way para masuportahan ang ating munting channel. At dyan na muna nagtatapos ang ating video. Hanggang sa susunod nating talakayan, stay informed at stay curious. Salamat sa panonood, ka PH Headlines.